Negros Oriental at Negros Occidental o kilala noon bilang Isla ng Negros ay isa sa pinakamalaking isla sa Visayas. Tinawag itong bulwag noon ng mga grupo ng mga unang naninirahan dito gaya ng mga Negritos, mga Austronesian at kalaunay mga Han Chinese sa paniniwala na nahati ito sa pagtaas ng tubig matapos ang panahon ng yelo. Nang dumating ang Spanish noong April 1565, sa pangunguna ni Miguel Lopez de Legazpi ay tinawag niya itong Negros dahil sa maitimang kulay ng mga katutubo na naninirahan dito. Dalawa sa pinakaunang pamayanan dito ay ang Binalbagan at Ilog. Noong 1571, si Legazpi ay nagtala ng enkomyendas noong panahong iyon. Ito ay isang labor system o sistema ng pagbibigay ng buwis ng mga nasakop na hindi Kristiyanong mamamayan sa mga mananakop. Ang Negros ay pinangangasiwaan noon bilang bahagi ng jurisdiksyon ng Oton hanggang 1734. Nang ito ay naging distrito ng militar, ang Ilog ay naging kapital ng Negros. Ang kapital ay nailipat sa Himamaylan noong 1795 at ang Negros ay naging politiko-militar probinsya noong 1865. Ang Negros ay nahati sa dalawang lalawigan dahil ang Negros ay palaging nasa banta ng mga Moro na mandarambong na naghahanap ng mga alipin. Ang mga pagsalakay ng Moro at ang distansya ng Negros Oriental mula sa kabisera ng Negrisi ng Bacolod ang nag-udyok sa 13 paring rekolusyonis na magpetisyon para sa paghahati ng isla noong Hunyo 1876. Ang isla ng Negros ay nahati noon sa mga lalawigan ng Negros Oriental at Negros Occidental sa pamamagitan ng isang maharlikang atas na ipinatupad ni Gobernador General Valeriano Weyler noong Enero 1, 1890. Ang Dumaguete ay ginawang unang tanging kabisera ng Negros Oriental noong 1892. Naging bahagi ng Negros Oriental ang Siquijor na dati nang pinangangasiwaan ng Espanya sa ilalim ng lalawigang politiko-militar ng Bohol. Ang Revolusyonaryong Pilipino ay umabot sa Negros noong 1898. Karamihan sa mga revolusyonaryong tropa sa isla ay binubuo ng mga manggagawang bukid at iba pang kilalang tao sa lalawigan ng Negros Oriental na inorganisa at pinamunuan ni Don Diego de la Viña. Ang kolonyal na pamahalaan ng Espanya sa Dumaguete at ang mga natitirang bahagi ng isla ay binagsak noong Nobyembre 24, 1898 nang maglaon ang lugar ng Negros Occidental sa pamumuno ni General Araneta sama ang lugar ng Negros Oriental sa pamumuno ni Don Diego de la Viña. Pinagsama upang bumuo ng Cantonal Republic of Negros, isang hiwalay na pamahalaan mula sa mas pamilyar na Republika ng Malolos na itinatag sa Luzon. Noong 1901, ang lalawigan ng Negros Oriental ay muling inayos ng Estados Unidos at isang pamahalaang sibil ang itinatag kung saan si Demetrio Larena ang gobernador. Ginawa ng gobyerno ng Amerika ang Siquijor bilang isang sub-province ng Negros Oriental mula 1914 hanggang 1927. Ang mga bahagi ng kanlurang Negros ay abala sa mga bagong itinatag na mga pamayanan na naging lungsod na konektado sa pamamagitan ng mga riles na itinayo patungo sa ilang mga pagawaan ng asukal na nagpoproseso ng mga tubo na itinanim sa lupa ng Negros na isinasaka sa ilang hasyenda dito. Ang mga hasyenda na ito ay nagkalat sa kanayunan habang ang sentro ng mga gilingan ng asukal ay lumalaki at naging ganap na mga bayan at lungsod. Nakita rin ng Western Negros ang malawakang emigrasyon mula sa Panay. Ang mga mistisong Kastila, Chino, Pranses na namamahala sa mga hasyenda ay nag-angkat ng mga manggagawa mula sa isla ng Panay upang pagyamanin ang pagsasaka ng mga taniman ng asukal sa Negros at kalaunay pinaalis ang mga katutubong nagsasalita ng Cebuano. Ang Negros Oriental ay naging isang lalawigan sa ilalim ng pamahalaang sibil ng Amerika noong Marso 10, 1917. Sa pamamagitan ng Act 2711 noong 1934, naging kongrehimento ang Negros Oriental, isang hiwalay na distrito ng militar sa ilalim
ng kolonyal na pamahalaan ng Amerika. Noong ikalawang digmaang pandaigdigan, ang parehong lalawigan ng Negros ay sinalakay ng mga pwersa ng Imperyong Hapones na nag-udyok sa maraming residente upang tumakas sa mga kabundukan sa loob ng bansa. Ang isla ng Negros ay pinalaya ng pinagsamang tropa ng Pilipinas at Amerikano, kasama ang mga lokal na gerilyang Negrise na sumalakay sa mga Hapones noong Agosto 6, 1945. Itinatag ang ikapito, ikapitumput-tatlo, ikapitumput-apat at ikapitumput-limang Infantry Division ng Philippine Commonwealth Army mula Enero 3, 1942 hanggang Hunyo 30, 1946 at ang ikapitong Constabulary Regiment ng Philippine Constabulary ay aktibo mula Oktubre 28, 1944 hanggang Hunyo 30, 1946 sa Military General Headquarters sa Negros Oriental. Sinimulan nila pakikipag-ugnayan ng Anti-Japanese Imperial Military Operation Negros mula 1942 hanggang 1947 laban sa mga Persang Imperyong Hapon. Noong September 17 ng 1971, sa wakas ay naging malayang lalawigan ang Siquijor sa bisa ng Republic Act No. 6396 at noong ika-29 ng Mayo taong 2015 nabuo ang Negros Island Region nang mahiwalay ang Negros Oriental sa Central Visayas at inilipat sa bagong rehiyon kasama ang Negros Occidental at Bacolod. Culture ng Negros Occidental. Meron pong isang festival sa Negros Occidental. Ito ay ang mga Panaag Festival, Mascara Festival, Bacolodot Festival, Babaylan Festival, Balbagan Dance Festival, Hinugsa Festival, Hilas Pandan Festival, Libay Festival, Hinubiyaw Festival, Pagbanaag Festival, Himayaan Festival, May Flower Festival, Sinulog Festival, Banana Festival, Pasalamat Festival, Christmas Festival, Manang Pula Festival, Tigkalalag Festival, Magayon Festival, Tingabuhay Festival, Bulang-Bulang Festival, Sinigayang Festival, Pinta Flores Festival, Angurawan Festival, Sag-ahahan Festival, Pasinggungog Festival, Pasundayag Festival, Kadalagan Festival, Malihaw Festival. Pero ang pinakasentro ng piyesta sa Negros Occidental ay ang Panaag Festival. Minsan ang Panaag ay binabaybay bilang Panaag. Panaag Festival ay isang pagdiriwang sa ginaganap na taon-taon sa buwan ng Abril sa Bacolod. Culture ng Negros Oriental. Ang Negros Oriental ay mayroon 4 na piyesta. Ang mga piyesta na ito ay Sinulog Festival, Langog Festival, Tawo-Tawo Festival, Pasayaw Festival, Naglag Festival, Libog Festival, Pandayaw Festival, Hanglambat Festival, Guuhulugan Festival, Sinulog Festival Intanjan, Waiboya Festival, Magtuod Festival, Uglasan Festival, Sanggurot Festival. At bawat piyesta sa Negros Oriental ay inaalay ang patron santo nila. At ang Negros Oriental, ang Buglusan Festival, ang pinakasentro ng kanilang festival. Ito ay ginagawa tuwing 2 linggo ng October.
relihiyon sa Negros Occidental na may higit 2 milyong mga tagasunod. Ang Negros Occidental ay nasa ilalim ng jurisdiksyon ng mga dioceses na Romano-Katoliko ng Bacolod, San Carlos at Cabancalan. At iba pang mga pangunahing denominasyong Kristiyano ay kinabibilangan ng mga simbahang Baptist, simbahang Agripayan, Iglesia ni Cristo, simbahang Adventista ng Ikapitong Araw at Evangelicalism. Ang Islam ay sinusunod ng isang malaking minorya na may 1,842 na nagsasabing ito ay kanilang relihiyon. Ang Romano-Katoliko Diocese ng Bacolod ay isang diocese ng Latin Rite ng simbahang Romano-Katoliko sa Negros Occidental ng Pilipinas. Isang supragan ng Archdiocese ng Jaro. Ang nasasakupan nito ay sumasaklaw sa karamihan ng Ilagang Kanlurang, mga bayan at lungsod ng lalawigan ng Negros Occidental hanggang sa Victoria City, Silaga at munisipalidad ng Hiniragan sa Timog. Ang upuan ng diocese ay ang San Sebastian Cathedral sa Bacolod, isa sa 12 katedral na itinatag ng Order of Augustinian Recollects sa Pilipinas, kung saan ang San Diego Pro Cathedral sa Silay bilang Pro Cathedral ng diocese. Ang kasalukuyang obispo ay si Patricio Abela Buzon, SDB, itinalaga noong May 24, 2016 at naluklok noong August 9, 2016. Ang Romano-Katoliko Diocese of San Carlos, Latin Diocesis Sancti Caroli Borromeo, ay isang Romano Rite na diocese ng simbahang Latin ng simbahang Katoliko sa Pilipinas. Ang diocese ay nahiwalay mula sa Diocese ng Bacolod kasama ang Diocese ng Cabancalan noong 1987. Ang upuan ng katedral ay ang San Carlos Borromeo Cathedral sa San Carlos City, Negros Occidental. Ang Romano-Katolikong Diocese ng Cabancalan, Latin Diocesis Cabancalensis, ay isang diocese ng simbahang Katoliko sa gitnang Pilipinas. Ang Diocese ng Roman Rite Latin Church ay nakasentro sa lungsod ng Cabancalan sa lalawigan ng Negros Occidental at sumasakop sa timog ng bahagi ng lalawigan. At nilikha ito noong 1987, ang Diocese ng Cabancalan ay isang suffragan ng Archdiocese ng Jaro tulad ng iba pang 2 dioceses ng Negros Occidental. Relihiyon ng Negros Oriental. Ang Kristyanismo ang nangingibabaw na relihiyon sa lalawigan kung saan ang Romano-Katolisismo ay mayroong 77% ang pinakamalaking isang denominasyon. Gayunpaman, mayroong iisang malakas at lumalagong presensya na pangunahing linya o mainline at evangelical protestant na bumubuo ng humigit kumulang 12% ng populasyon ng lalawigan. Ang Iglesia ni Cristo ay mayroong 1% ang Adventista ng Ikapitong Araw, Saksi ni Jehovah's at ang Simbahang Agripayan, na kinilala rin bilang independenteng simbahan ng Pilipinas ay mayroon ring iilang presensya. Ang mga tagasunod ng Islam at Budismo ay bumubuo ng isang minorya ng populasyon. Ang Romano-Katolikong Diocese ng Dumaguete, Latin Diocesis Dumaguetensis, ay isang diocese ng simbahang Latin ng simbahang Romano-Katoliko sa Pilipinas. Ang teritoryo nito ay binubuo ng mga lalawigan ng Negros Oriental at Siquijor, maliban sa mga munisipalidad ng La Libertad at Colehermoso, at ang mga lungsod ng Gihi, Pulngan at Canlaon. Ang upuan ng diocese ay ang Cathedral ng St. Catherine ng Alexandria, na matatagpuan sa gitna ng lungsod ng Dumaguete ng Negros Oriental. Mula ng likhain nito, mayroong 4 na obispo na nagahari sa diocese. Ang kasalukuyang obispo ay si Mons. Rev. Polito Buhisan Cortez, ang unang katutubo ng diocese na naging obispo nito. Halina
Halina't alamin natin ang mga lengguwahe o wikang ginagamit sa Negros Occidental at Negros Oriental. Unahin na natin ang Negros Occidental. Ang mga lengguwaheng ginagamit sa Negros Occidental ay ang Hiligaynon at ang lengguwaheng Cebuano. Ang lengguwaheng Hiligaynon ang pinakagamit o ginagamit ng mga naninirahan o mga nakatira sa Negros Occidental. Ngunit, saan nga ba nagsimula o nanggaling ang lengguwaheng Hiligaynon? Halina't alamin. Ang lengguwaheng Hiligaynon ay nagmula sa Spanish Hiligonos na Iligan or Iliganon, na ang kahulugan ay ang mga tao sa baybayin, at ito ay nagmula sa salitang ugat na ilig, para bumaba ng batis na tumutukoy sa ilog ng Iloilo at Panay. At ang pangalawang lengguwahe na ginagamit sa Negros Occidental ay ang lengguwaheng Cebuano. Ang lengguwaheng Cebuano ay ginagamit ng mga bayan o lungsod na nakaharap at malapit sa Tano Strait, malapit sa Cebu. Lumako naman tayo sa mga lengguwahe o wikang ginagamit sa Negros Oriental. Ang mga lengguwaheng ginagamit sa Negros Oriental ay ang lengguwaheng Hiligaynon at ang lengguwaheng Cebuano. Magkamuka o magkapareho lamang ang mga lengguwaheng ginagamit sa Negros Occidental at Negros Oriental. Ngunit, sa Negros Oriental ay mas gamit ang lengguwaheng Cebuano kaysa sa lengguwaheng Hiligaynon. Ayon sa provincial government ng Negros Oriental, ang lengguwaheng Cebuano ay ginagamit ng humigit kumulang 900,000 na individual, at ito ay katumbas ng 94.75% ng kanilang populasyon. At ang lengguwaheng Hiligaynon naman ay ginagamit lamang ng humigit kumulang na 49,000 na katao o individual, at ito ay katumbas ng 4.80% ng kanilang populasyon. At ang lengguwaheng Hiligaynon ay ginagamit ng mga mamamayan o mga taong naninirahan sa Basay, Bayawan, Santa Catalina, Canlaw City, at iba pang parte ng Mabinay. Dagdag kaalaman, ang lengguwaheng Cebuano ay unang nadokumentado sa bokabularyo na sinusunod ni Antonio Pigafetta, at nagsimulang magsulat ang mga misyonaryong Espanyol gamit ang wikang Cebuano noong unang bahagi ng ika-18 siglo.